flight namin ngayon. Papuntang Isabela. Pero in just 24 hours, sunod-sunod yung update tungkol sa Category 5. Mabigat yung puso ko na kami aalis. So, hindi ko alam kung ano magiging desisyon namin. We look forward kami sa trip na to ng mga isang buwan. Since inimbitahan kami doon. Plano sana, inshallah, na maabot yung Benguet. And it's my first time to ever step foot sa Isabela, Kawayan. And also to step foot sa Benguet. Vlogger na lang po po ano yun. Ang mga mega na artistahin, guys. Oh. Hi guys. Sana all putig Hi, ilok. Be? Oh my God. Ilok iski. Ay! Ay! Kilikili iski. So, yan si Miss Pia, guys, ng Pia's Apparel Jensen. Ayan. Follow niyo yung kanyang Facebook page. Ayan, ilagay natin sa gilid. Ayun. Diba, may sound effect. Puntahan niyo dyan, guys, sa Pia's Apparel, ang Facebook page. Ang binibenta po niya ay mga premium dresses na brand new. From 400 pesos hanggang 1,800 pesos. Depende sa damit. Ayun. So, merong different colors dito, guys. May pink, may purple, may orange, may white, may black, may green, may blues, may oranges, madami. So, basically, this is how the shop looks like. Ayun. Andito ako ngayon kasi I was actually trying to help na mag-make noise para ma-share yung kanyang Facebook page sa mga taga-subaybay din natin sa Facebook page ng Tindera sa Africa at Mayumi Thailand Closet. Pero guys, ano na ngayon? Time check natin, magsi 6 PM na. So I'm going to sign out dahil inaantay na ako ng mga bata. So after work kanina, dito na ako dumiretso. But hindi na din ako magtatagal. Pero nabudol na naman ako, guys, kasi meron ako nakita na nagkasya sa akin na at least medyo komportable. Pero pasok naman sa budget natin, no? So ayan, meron din siya mga blouses. Kung gusto niyo, kung naghahanap kayo ng mga premium dresses, mahilig kayo sa mga tela na pang premium, ganyan, mga ganitong klaseng tela, ayan. Ganyan, meron ding mga knitted na quality. Premium na premium talaga siya, guys. At mga silk, soft silk. Visit their page again, Pia's Apparel, General Santos City. Gustong-gusto ko yung mga ganitong tela, guys, oh. Kaso hindi friendly sa katawan ko. Ayan. Medyo pa silk, sobrang lambot niya, tsaka malamig. Parang ganito siya, oh, yung nasa mannequin. At saka yung suot ni Miss Pia. Ayan, ang suot ni Miss Pia. Kasya lang siya. Small, extra small. May naman ako nito, guys. Imay niyo yan, guys, ha. Pero huwag niyo imay yung seller. Kay taken na yan siya. Taken by the earth, the sun, and the moon. So, ang damit lang ang for sale dyan. Magkano yan, Miss Pia? For only 1,680. 1,680 pesos, guys. May pa 3 sisters siya. Parang chiffon-chiffon yung kanyang atake. Okay. So, yeah, that's about it. It's a wrap. Ngayon, meron akong malaking problema na gustong i-share sa inyo ngayong araw na kanina ko lang din nalaman. And I'm going to make a feedback about dyan sa experience namin na yan. So, uwi muna ako, guys. At ako muna magre-report na naman sa bahay. So, I'll see you more on today's episode. Good morning, guys. Maayong buntag. Time check, alas 5 ng umaga. Andito ako kay Madam Den Gives kasi dapat flight namin ngayon. Papuntang Isabela. Pero in just 24 hours, sunod-sunod yung update tungkol sa Category 5 na bagyo na papasok sa Pilipinas. At ang dami-dami kong na-receive na message, no? So, dapat may flight kami sa Isabela 2 hours from now. Andito pa ako, nakahiga pa ako, guys. Medyo mabigat yung puso ko na kami aalis. So, hindi ko alam kung ano magiging desisyon namin. We have 30 minutes to decide at magbiyahe sa airport to catch yung flight namin papuntang Isabela. Na-book namin tong ticket na to pag hindi namin nasakyan. Sobrang sayang na sayang. So, I guess I'll see you guys on today's episode.
Kasapin ko si Madam 10 Gives. Tara. Alright guys, time check. Alas 6. Ang flight namin is 6:30 ng umaga. Hindi nalabas si Madam 10 Gives sa kwarto niya. Papunta ng airport, it is 15 minutes. Check-in, pila, 6:45, aalis yung eroplano. So, I guess hindi na kami matutuloy papuntang Isabela. Nag-look forward kami sa trip na to ng mga isang buwan. Since inimbitahan kami doon, nag-announce ako na makakapunta ako ng Isabela. Nag-announce ako na I'm going to meet new friends sa may Alicia Isabela. Meron tayong invitation dyan. We were looking forward na mag-spend time sa Pamilya Bernardo. Ayan. Kay Ma'am Eden at kay Mayor Bernardo, maraming salamat. Unfortunately, hindi na po kami tutuloy sa aming biyahe papuntang Kawayan, Isabela. Actually guys, parang halos 3 araw kami no, simula nagbagyo sa Cebu. 3 araw kaming back and forth ng communication. At talagang hindi na kami nag-decide talaga na hindi kami tutuloy. Actually, yung decision namin talagang nag-finalize lang kagabi, alas 11 na. Kasi dahil sa recently na nangyari na bagyo dito nga sa Cebu, and it was, I would say people are aware na merong bagyo. The thing is, people did not expect, everyone did not expect na ganun yung magiging epekto niya. Okay? So, ayan, nakita natin kasi medyo malaki yung table. So, ang nangyari, napakalaking pinsala, no? Pinsala dahil sa ulan, pinsala dahil sa malakas na hangin, pinsala dahil sa hindi in-expect na pagtaas ng tubig, ha? At pagbaha. Ayan si Madam 10 Gives, oh. Time check, 6:05. Hanggang dito na lang talaga tayo. Hindi talaga tayo makapunta. Kasi palapit na ng palapit ang update. Pero di ba hindi nila nakita na may may sunod na bagyo after Tino? Wala, dili daw mag-Suryana, i-focus lang isip sa uwan. Buot magbasa-basa sa satellite. Naunsa man? Ay another. Munggo daw. Yung sila kanay kaming, di ba? Man sa uwan. Ay, I mean, karing si Uwan ba? Nakita na ba siya bago pa natapos si Tino o wala? Pag gumanay Tino, nakita na may kaming. Ay, hindi man si Fong Wong kasi ang name ng Uwan internationally. So, ang tawag sa kanya, Fong Wong. Pero pagdating niya ng PAR, Philippine Area of Responsibility, magiging Uwan siya. Lagyan siya ng pangalan. Lagyan siya ng pangalan kasi. Pero malakas siya, bakit? International kasi siya galing. Kasi kasi dito sa history ng Pilipinas, lahat ng mga bagyo natin merong pangalan. Ano ba yung pinakamalakas na bagyo so far? Yung Yolanda, di ba? Anong yun? Category? 6,000 kataong na tayo sa global. Nakita mo yung update ngayon na may bata na nakita na ano? 3 minutes. Lapit na. Wala, malapit na. Malapit na, guys. Work ko kasi mag-turbulence. Gani. Kasi yung kapatid namin na isa, nakasabay namin sana aalis ngayon, tinuloy niya yung flight niya pero sa Manila siya tatambay. Nakita mo yung tamaan talaga? Kasama ang Isabela. Isabela, Aurora. Albay, mga letter A. Pero 1,000 kilometers. Sama pa din lahat. Sama pa rin lahat ng Tagalog. So, we are expecting guys na masama tayo dito sa Soksargen kasi malaking siya. Pakita mong weather sa kanila dito. Wala pa. Pakita ko yung weather sa inyo ngayon dito guys. Check natin. So far guys sa amin dito clear naman siya, cloudy, may araw naman. Pero 'di ba lately yung ulan hindi nababantayan no, bigla lang nagabuhos, bigla lang nagastop, ganun kasi yun guys eh.
So, basically, yung ticket po na na-book namin, hindi po siya promotion. Ngayong 11 a.m. start ng ulan sa Manila. Pero ngayon wala pa sunny pa, di ba? Oo. So, nabook namin to, hindi siya promotion, guys. Ang nabayad namin dito ay 10,000 kada tao, back and forth. Walang advice sa Cebu Pacific kasi ganun siguro talaga yung mga airlines, no? Hindi naman sila nag-a-advise agad. Mga bigla-biglaan lang yung ulan nila. Kasi inisip namin ni Madam Ten Gibbs. Kagabi, nag-decide kami. Pagka sabi namin na nag-decide kami, tinawagan na namin yung mga tao na involved. Kasi syempre nakakahiya naman, di ba guys? Pero, hindi naman yun about dun sa ticket eh. Kung bakit medyo nalungkot kami. We are looking forward for the experience, by the way, sa Kawayan Isabela. And to move around with amazing people na nakilala namin. And also, meron kaming plano sana, inshallah, na maabot yung Benguet. And it's my first time to ever step foot sa Isabela, Kawayan, and also to step foot sa Benguet. So, sobrang excited ko talaga. Though I know na maulan naman talaga itong mga panahon na to, pero hindi talaga namin in-expect na merong bagyong paparating. And to think itong bagyo na to ay category number 5. So, sobrang nahinayangan kami talaga. Hinayangan kami. So, walang advice sa Cebu Pacific na may kakancel sila ng flight. Hindi lang namin alam kung mag-advise ba sila mamaya. Sana mag-advise sila, no, na maging flexible naman sana yung Cebu Pacific pagdating sa mga biyahe. Hindi naman nila kailangan i-refund. Ilagay lang nila sa travel voucher, parang ganun. Kasi alam naman nila yung weather ay very unpredictable. Let's say makalipad ka nga ngayon, paano 2 days ago, 2 days from now, 3 days from now? Yun yung mahirap. So, I guess si mama din hindi nakatulog. Yung nanay namin hindi nakatulog. Nagpaalam kami ni Madam Ten Gibbs na talagang tutuloy kami sa Isabela. Hindi nakatulog yung nanay namin kagabi, nag-message. Hindi daw siya nakatulog, kakaisip. And then nagtanong siya sa amin ng update kung nasaan na kami. Kasi alam niya at this time dapat nasa airport na kami. Pero sinabi ko kay mama, hindi na po kami tutuloy. Nag-reply si mama, hi, salamat. Kasi hindi daw siya nakatulog talaga hanggang umaga. So I guess that's it guys, no? Ang Kawayan Isabela naman, nandyan lang yan. Pipilitin pa din natin mabisita yung lugar na ninyo. Pero mas maigi pa din to be on the safe side. Kasi yung pupuntahan namin guys, medyo yung mga nag-invite sa amin ay meron din silang mga kanya-kanyang responsibility sa sa area. So ayaw naman natin na mag-worry sila na nandun kami and maka-focus naman sila. At hindi naman din natin alam kasi as of now, as of this morning, ang Isabela talaga ay kasama sa matatamaan ng bagyo. Kaya prayer sa lahat po na nasa Northern Luzon at Central Luzon, mag-ingat po kayo. Anytime this week, baka bukas or baka sa Friday, baka Sabado or Sunday mag-start na yung landfall. So nakita naman natin yung epekto ng biglaang pag-ulan sa Cebu na wala talagang nag-expect na ganun kabilis. In just a matter of less than 1 hour or even few hours lang umakyat yung tubig. Imagine, walang pinili, malaking bahay man, maliit man na bahay, mayaman man, mahirap man, kahoy man, semento man, inabot talaga ng tubig. And what's devastating is marami ang nawalan ng membro ng pamilya nila, may mga batang involved. So it is a heartbreaking event for the Philippines. So, to consider pa na sunod-sunod talaga yung mga sakuna na nadaanan natin lately. May lindol dito, lindol doon, left and right na lindulan, left and right na pagbagsak ng Bogo Cebu na they're just starting to recover. Ngayon naman dumating naman itong si Bagyong Tino, and then after Tino darating naman si Bagyong Uwan. So I'm not very sure what's happening. I am just, all we can do is to pray talaga. Mag-pray lang talaga tayo. Right now, madaming realization and we don't know how heavy it is. We cannot even say na we feel for those people na naapektuhan ng bagyo kasi we are not there. But all we can do is to pray and we can help kung ano man yung kaya nating maitulong. So sa lahat ng mga nanonood sa akin dyan, guys, kung nasaan man kayo ngayon, lagi po kayo mag-ingat. Be vigilant po these these days, no? Kasi talagang mahirap, madaming sakuna. Pag ang kalaban mo sakuna, mahirap talaga. So anyway, ang time check natin ngayon, it is 6:17 ng umaga. Last night, ako'y kasi kahapon ay naoperahan po si Miss Giselle. Hindi ko pa alam kung ano pang update.
pupuntahan ko na lang siya sa hospital today kasi pagpunta ko kahapon sa hospital, she was already in the operating room. Nagdala lang po ako ng prutas and then kagabi nagpaluto ako kasi mahirap na maghanap ng arroz caldo eh. Pagkarinig ko, iwasan muna yung mga heavy at oily at unhealthy na pagkain. So, ang ginawa ko para mas healthy na lang, pinaluto ko na lang sa bahay yung arroz caldo at saka boiled egg. Pinaka-healthy na naisip ko guys kasi merong carbs, meron na siyang protein sa manok, meron na siyang protein sa itlog. Ayun, okay, sige, goods. So, pinahatid ang pagkain around 6 PM kasi nag-live selling pa ako kahapon. 5 PM pala. Hindi pa nakalabas si Miss Joselle ng operating room. So, hindi ko alam kung anong update as of today. Pupuntahan ko pa siya mamaya. Tingnan natin kung ano yung update ni Miss Joselle, no? So, this is the second treatment of her cancer sa uterus. Or, and kalimutan ko na naman guys. So, ang ginawa sa kanya is hysterectomy o yung pagtanggal ng buong reproductive organ, uterus, pagtanggal ng uterus. At ginawa po ito sa isang public or government hospital dito sa General Santos City. Hindi ako makakuha ng video kasi I don't think it is allowed. We don't want to cross policies or rules and regulations ng isang hospital. Lalo na hospital guys, no? Kasi pag hospital talaga and government offices, some things are really kept private. So I would like to share with you ano yung itsura ng hospital ni Miss Joselle ngayon, knowing na it's government. Dito dumadagsa talaga lahat ng mga nagpapa-opera na naghahabol talaga na walang babayaran under the government support. Ayun. Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung sitwasyon kaso medyo nag-aalangan ako guys. Pero pupunta ako dun today, titingnan natin kung ano ni Miss Joselle, ano yung kanyang kalagayan. And hindi ko lang alam kasi kahapon lang tayo nagdala ng pagkain, baka meron pa pag nagdala tayo ng mas madami, baka medyo tumambak naman, no? Pero baka tinapay nang dadalhin natin, tinapay at saka palaman. Kasi syempre may andun ata ang tatay ni Miss Joselle na nagwa-watcher din. But anyway guys, let me know what you think kung kayo yung nasa kalagayan namin. Tutuloy ba kayo ng Isabela? Tutuloy ba kayo ng pagbiyahe ninyo? Kung saan man. Kasi may nagkwento sa amin na wag na kayong tumuloy dahil lumipad kami. Merong ulan sa taas. Sobrang grabe daw talaga yung turbulence. Talagang nakakakaba yung turbulence. Manginginig ka talaga sa sobrang lakas. Kaya takot pa naman ako dyan guys. Takot ako sa mga turbulence. Nanginginig yung kamay ko dyan. So I guess magmamaneho na ako pauwi ng bahay ngayon dahil ako ay gagawa na ng mga gawain ko, and I'll see you guys on today's episode. Wala talaga guys, pag ang panahon ng kalaban mo, talo ka talaga, wag ka na mag-expect. So time check, alas 7:40, nakalipad na yung eroplano namin papuntang Isabela. So hindi naman siya direct flight guys, no? Magtatambay pa kami ng 4 na oras sa Manila, and then from Manila lilipad pa kami ng Kawayan, Isabela. So sa ngayon ganito yung weather natin. Ayan, magmamaneho ako pa uwi ng bahay. Ganyan yung weather natin ngayon, kita nyo, it's very clear, maliwanag pa po sa Alkitran ang ating sinag ng araw, no? And the sky is very clear. So wala na, let go na natin yon, moving forward. So ngayong araw, ang gagawin ko na lang, pupunta ako kay Miss Joselle, bibisitahin ko siya ngayong umaga, and then pupunta ako sa doktor ko sa hyperthyroidism. Meron akong gustong gawin na episode ng hyperthyroidism, talking about yung mga simptomas ko na sobrang bigat, you guys. Actually wala akong idea sa hyperthyroidism during that time, zero idea. And ngayon lahat ng records ko sa hyperthyroidism, kasi hindi ko siya sineryoso ng isang taon isang taon at kalahati. Ngayon ko lang mas lalong na-realize, I think for 6 months now, na deadly pala itong aking sakit. So, pupunta ako sa doktor ko, hihingi ako ng kopya ng lahat ng aking records, ng aking laboratory, simula nung nag-umpisa pa lang ako hanggang ngayon, para mas ma-explain ko sa inyo ng ayos yung aking nadaanan sa hyperthyroidism, at para mas maging aware yung iba kung ano yung dapat nilang gawin. Okay, so yeah, samahan nyo ako, drive muna ako ng mga 15 to 20 minutes guys, and I'll see you more on today's episode. Hi! Open, open. Hi. Hi. Ha?
Ano man? A few moments. Guys, time check 9:15. Naligo lang ako sa bahay, nag-freshen up lang. Ngayon maghahanap tayo ng pera, no? So medyo matamlay yung bentahan natin, pero hindi yan rason para tayo ay magpakatamlay. Ano ba yung nasabi ko? Hindi yan rason para magpakatamlay. Kailangan natin magpakabuhay. So mainit na mainit ang panahon ngayon. And there's no use of crying over spilled milk. Ayun, wag na natin ibalik-balik na hindi tayo natuloy sa Isabela. Tayo mag-move on agad. So ngayon, maghahanap pa din tayo ng pera. Pero bago ang lahat, pupunta muna ako kay Miss Giselle and then pupunta din ako sa doktor ko. So I guess magdadrive muna tayo papuntang city. I'll see you guys mamaya. Bye-bye! Guys, nandito na tayo sa hospital ngayon. Dumaan lang ako para bumili ng tinapay at saka palaman. May prutas pa naman si Miss Giselle doon. So, eto na lang muna. Saglit lang ako guys, kaya mayroon akong appointment din sa government office. Pero on the way na din ako, kaya mas maganda ganito yung unahin ko. And then government office and then doctor ko na din para hindi tayo magbalik-balik ng ano natin ba, ng ruta natin ngayong araw. So, let's go. Eternity later. Ayan guys. So, andito ako ngayon sa city. Galing ako kay Miss Giselle dahil bumisita ako kay Miss Giselle kakatapos lang ng opera niya kagabi. Pero after that, kinailangan kong pumunta dito sa Social Development Office no, ng Jensan. Kasi nagtatanong ako about sa solo parent benefits. So if you are a solo parent, single mom kayo, napakadami pong malawak yung ano no, yung cover ng ganitong klaseng benefit. So sa tingin niyo kung pasok kayo sa solo mom, regardless kung wala kayong divorce paper or annulment, lapit kayo sa social development office ninyo dyan sa inyong city and you ask them kung paano. So ngayon hinihinga nila ako ng documents ng marriage certificate. Ayan, kasi kahit na kayo ay tawag nito kasal pero hindi kayo nagsasama, pwede nyo pa din niyang i-explain sa kanila. So ako guys, lagi po akong merong dalang mga dokumento na naka-photocopy na at lagi kong dala yung original, lalong-lalo na yung documents ng mga anak ko. So in case na katulad nito, hinihingian nila ako ng photocopy, meron po talaga akong bit-bit. So lagi ko to siyang dala guys. Ayan. So hinahanap ko lang yung birth certificate ni Calby at saka ni Chico. Kasi yun yung aking, sana ba yung birth certificate nila? Meron akong meron akong birth certificate ni Calby at saka ni Chico, pero parang wala akong kopya. Naubusan ata ako ng kopya guys. Ayan, si Mayumi meron ako. Pa-photocopy ko na lang siguro to. Meron akong original. Minsan kasi kapag humihingi ako ng kopya ng mga original guys, ginadoble-doble ko kasi minsan madami din yung ginahingi. Minsan original din yung ginahingi nila. So nag-prepare ako ng ganyan. Sadly wala tayong birth certificate ni Embassy of the Philippines lang. Naiwan ng kay PSA. Meron ako kay Adil. Ang wala ako kay Calby. Pero parang meron akong copy ng birth certificate ni Calby eh. So mag-submit muna ako guys. I'll see you guys shortly. Ngayon lang tayo natapos. Mag-alas 2 na ng hapon. So na-share ko sa inyo kanina na ako po ay nagpa-process ng solo parent ID para sa solo parent benefits. So gusto kong i-share sa inyo to para just in case guys, kailanganin ninyo, huwag kayong mahiya na lumapit, okay, sa mga opisina para sa mga solo parent. Kasi meron na pong programa yung gobyerno para sa mga single
parents. It's not about being solo mother, no, or solo father. Basta ikaw ay solo. Ayan. So, meron naman siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merong mga iba't ibang klaseng requirement for different kinds ng yung case scenario as a solo parent. Ako guys, I fall here sa number 5. Kaya meron siyang bilog. So, para sa akin as a solo parent, eto. Kasi minsan nag-worry ako ba, sabi ko, ay, baka mamaya kailangan patay na talaga yung asawa mo, no? Para ma-avail mo yung solo parent. Pero hindi pala. Hindi kailangan. So, para sa akin, I fell here sa requirements for solo parents na legal or de facto na pagkahiwalay ng mag-asawa. De facto. Check natin yung word na de facto kasi hindi ko siya alam. De facto meaning. De facto is in fact or in effect whether by right or not. Kasi kapag kayo ay somehow hiwalay na for a certain period of time, mava-validate siya guys. So, pinaprepare sa akin kanina ang mga birth certificate ng mga anak ko, marriage certificate, pinaprepare ako ng barangay certificate, and also, kailangan kong kumuha ng affidavit na magpapatunay na ako ay solo parent at wala na akong nakukuha or walang suporta talaga yung tatay ng mga bata. So, pupunta pa ako sa lawyer. Yun yung aking requirements. But like I said, depende sa sitwasyon ninyo, may iba't ibang klase ng requirements. Nakadepende yun sa sitwasyon ninyo. So, unang-una, kapag ikaw ay naging solo parent bilang bunga ng panggagahasa, kunyari na rape ka, pwede kayong mag-apply sa solo parent na guys, na service. Kailangan yung ibigay yung birth certificate ng bata, complaint affidavit, medical record na magpapatunay na ikaw ay ni-rape, sinumpaang salaysay or affidavit, at katibayan ng pagdalo ng solo parents or orientation seminar. Madaling na lang yan siya. So, babasahin ko lang sino yung makakapasok sa solo parent na category. Hindi ko nasasabihin yung requirements. Pwede nyo na lang puntahan sa mga offices ninyo kung saan, dyan sa local government ninyo na in charge sa mga solo parent na cases. So, sino yung mga considered as solo parent? Number 1, yung mga naging solo parent dahil sila ay nagkaroon ng anak, dahil sila ay nagahasa or na-rape. Okay. Number 2, mga kinakailangang dokumento para sa solo parent dahil namatay yung asawa. So, kung namatay na yung asawa ninyo, you can also apply for solo parent benefits. Ayun. Ikatatlo, solo parent dahil sa pagkakakulong o pagkakahatol ng iyong asawa. Valid din po yan. Ikaapat, ay mga dokumento para sa solo parent dahil merong physical o mental na kapansanan yung asawa. So, hindi sila maka-provide kasi hindi sila capable mentally or physically. So, pwede din kayo mag-apply sa solo parent service. Number 5 is yung akin na nagkahiwalay kami based on dun sa number ng panahon na nagkahiwalay kami at hindi talaga siya nagsosuporta. Ika-6 naman, pagkakawalang bisa, naging solo parent ka dahil na null or void or na-annul yung inyong kasal. Ika-7, naging solo parent ka dahil inabandon na ka ng iyong asawa. So, I think dapat number 7 ako, no? Feeling ko lang. Number 8, pag inabandon na ka kasi ng asawa mo, parang ganun lang din para magkatulad lang din. Kaso hindi ako makafile ng police report or barangay record dahil nga partner yung aking yung tatay ng mga anak ko. Ika-8, kapag ikaw ay naging solo parent dahil ang iyong partner ay isang OFW. Next, ika-9, ikaw ay solo parent or solo mother or father na nag-aalaga sa anak ninyo. So, dito pwede mag-fall yung tatay, no, or nanay para sa walang asawang ina or ama na nag-aalaga sa kanilang mga anak. So, like I said guys, mayroong iba't ibang kategory. Hindi po ibig sabihin na nandyan pa yung lalaki, buhay na buhay pa, ay hindi kayo pwedeng mag-apply. Marami po kayong pwedeng kategory. Kausapin nyo lang yung staff na assigned para sa solo parent services and they're going to help you. Madali lang po yung requirements, pwede nyo lang i-comply. Pagdating naman sa benefits, hindi pa klaro sa akin yung benefits. I'm going to go there para magtanong pa
But I do believe na parang merong mga benefits talaga. And let's just apply, no? Kasi naman sayang, kunyari umabot sa point na makatulong to sa edukasyon ng mga bata, most importantly sa mga bata, then masaya ako dun. Okay? Masaya ako dun. Meron daw mga discounts here and there, pero yung habol ko kasi dun sa solo parent is para sa mga anak ko talaga. So, titingnan natin kung ano yung mangyayari. I-update ko din kayo, pero like I said, it is a positive, positive solution para sa, para at least maibsan naman yung mga responsibility ng solo parent. So, please check sa local government ninyo dyan, mga local government offices ninyo, and I wish you well, guys. Ako din, nagpa-process pa lang din ako, at sana ay maging successful yung pag-process ninyo. Ayan. So, hindi ko siya matatapos pa kasi kulang pa ako ng isa affidavit na sworn ako ay single mom, na nasa akin lahat yung anak ko. So, pupunta pa ako sa lawyer. Magkano lang yan, guys? Siguro 50 pesos hanggang 200 pesos lang yan. So, kunin nyo din yan. Okay? Anyway, that's all for today. Maraming salamat po. I'll see you guys on the next one. Magpa-process muna tayo nito. Bye!